Pangarap ng marami ang makapagtrabaho sa mga barko o ang pagsisiman. Bukod kasi sa malaki na ang sahod ay nakakapamasyal pa ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo. Yung iba naman sa atin ay pangarap na makapagbakasyon sa isang cruise ship. Well, sino ba naman sa atin mga kaibigan ang may ayaw magbakasyon sa isang mamahaling cruise ship? Yung tipong pupunta sa malalayo at kilalang lugar, dadamhin ang preskong simoy ng hangin, magpo-food trip at kung ano-ano pa. Subalit paano naman mga kaibigan kung ang inaakala nating masayang pagbabakasyon ay siya palang magiging isang bangungot na hindi natin makakalimutan. Ito ang naging karanasan ng maraming mga babae at karamihan sa kanila ay pawang mga menor de edad na nakasakay sa cruise ship na Symphony of the Sea ng Royal Cruise Caribbean. Alam nyo ba kung bakit? Palihim lamang naman kasi silang kinukuhanan ng video ng paulit-ulit ni Arvin Joseph Mirasol habang sila ay naliligo, nagsa-shower at nagbibihis. Si Arvin Joseph Mirasol na 34 na gulang ay isang Pilipino na tubong Batangas at nagtatrabaho bilang isang stateroom attendant sa pangatlo sa pinakamalaking barko sa buong mundo, ang Symphony of the Sea. At alam nyo ba kung magkano ang sahod ng isang stateroom attendant ng isang Royal Cruise? Umaabot lang naman ng hanggang 125,000 kada buwan. Katumbas nito ang nasa 1.5 million kada taon. Hindi pa kasali dito ang kanilang tip na ibinibigay ng mga guests. Pero ang lahat ng mga ito ay sinayang lamang ng ating kababayan dahil sa tawag ng laman. Gusto mo bang marinig ang buong kwento? Well, tapusin mo ang video ito kaibigan at malalaman natin yan maya-maya. February 24 taong kasalukuyan, nang umalis sa Port for Everglades sa Florida ang barkong Symphony of the Sea para sa kanilang tour papuntang Bahamas. Isa sa mga nakatokang stateroom attendant noon ay ang Pilipinong si Arvin Joseph Mirasol at isa sa mga na-assign sa kanya ay ang kwarto ng isang ina at dalawa nitong anak na babae na pawang mga menor de edad. Sa isang buong araw na paglalayag ng barko ay maayos naman ang lahat. Subalit kinabukasan, February 25, ay aksidenteng nadiskubre ng isa sa mga batang babae ang isang kamera na nakatago sa ilalim ng lababo ng kanilang CR. Ayon sa kwento ng bata ay kukuha lang dapat umano siya ng tissue na nakalagay sa ilalim ng counter ng sink. Pero hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong bagay na nakatago doon pa mismo sa kanilang banyo. Kaagad namang ipinagbigay alam ng pamilya ng bata ang insidente sa security ng barko. Alang-alang sa kaligtasan ng batang babae ay hindi inilabas ng mga otoridad ang kanyang pangalan at edad. Samantala, habang kausap ng mga security officers ang ina at ang batang babae ay biglang dumating si Arvin Joseph Mirasol na siyang hinihinalang may gawa sa insidente. Agad naman siyang pinusasan at pansamantalang ikinulong sa barko hanggang sa makadaong ang cruise ship sa Port Everglades sa Florida noong March 3. Sa pagtatrabaho ni Arvin sa cruise ship ay marami na siyang napuntahang mga bansa. Ngunit tila kulang yata ang ganda ng mga lugar na napuntahan ni Arvin sapagkat sa ibang ganda siya nagnanasa. Sa pag-iimbestiga ng Homeland Security Investigation and Border Protection at Broward County Sheriff's Office ay natuklasan ng mga otoridad ang mga video ng mga babae na naghubad sa banyo na nakasave sa kanyang mga electronic devices, maging sa SD card at USB stick. Bukod pa rito ang mga nakitang imahe ng mga child abuse. May video pa nga na kung saan makikita sa akto si Mirasol na nag-i-install ng hidden camera sa isa sa mga cabin bathroom. Sa isa namang 5-minute video ay makikita ang isang 10 taong gulang na babae na pumasok sa CR, nagbad at nag-shower. Kasama rin sa mga nakitang video ang kuha sa batang babae na nakatuklas sa nakatagong camera at sa ina at kapatid nito na kasama sa barko.
Inamin naman ni Arvin sa mga otoridad na nagsimula siyang maglagay ng mga hidden camera noon pang December ng nakaraang taon. I want to control it but I can't. Ito ang naging tanging sagot ni Mirasol nang komprontahin siya ng mga investigador. Ayon sa kanya, alam raw niyang labag sa batas ang pagkuha ng mga sensitibong video lalo na ng mga minor de edad. Sa kabila nito ay naging parang isang sakit ang kondisyon niya. Alam niyang maaari siyang mahuli at makulong subalit itinuloy niya pa rin ang pagsunod sa tawag ng laman. Pinipili niya ang mga bibiktimahing minor de edad. Karaniwan ay mga edad 16 anyos pataas. Kapag natipuhan niya ang biktima ay tsaka siya patagong maglalagay ng mga kamera. Sa kasamaang palad para kay Mirasol ay nahuli ang kanyang modus ng isang batang babae na siyang nagsuplong sa mga otoridad. Inamin sa affidavit ni Mirasol na bukod sa paglalagay ng mga hidden camera ay palihim din siyang napasok sa mga kwarto habang ang mga guest ay nagsa-shower. Dito ay dahan-dahan at maingat siyang magtatago sa ilalim ng kama upang palihim na i-record ang pagbibihis ng mga guest matapos mag-shower. Agad namang umaksyon ang Royal Cruise Caribbean. Sa isang statement ay nangako ang kumpanya na makikipagtulungan sila sa investigasyon na gagawin. Tuluyan na ring tinanggal sa trabaho si Mirasol at sa ngayon ay siya ay nahaharap sa kasong production and possession of child sexual abuse materials at 6 counts of video voyeurism. Sa isang empleyado ay maaring katuparan na ang pangarap ang makapagtrabaho sa isang kilalang cruise ship, lalo na sa mga seaman. Kaya maaring ang trabaho ni Mirasol ay isang hinahangad ng nakararami. Hindi may kakailang malaking dagok ang ginawa ni Mirasol sa industriya ng mga kabaro niyang seaman. Pero alam nyo ba na bukod pa rito ay may iba pang naunang kaparehong kaso nito lang ding nakaraang buwan na kinasasangkutan naman ni Terso Neri, Alvin Gonzales at Amiel Traso. Sila ay pawang mga Pilipino din na nagtatrabaho sa cruise line at nahuli na mayroong mga child abuse material gaya ng mga larawan at graphic video. Sa isang banda ay masasabi nating mabuti at nahuli agad si Mirasol. Kung naglaon at nagtagal ay baka hindi lang pag-video o pag-install ng secret camera ang magagawa niya kundi ang makagawa ng isang mas malalang krimen at iyon ay ang panggagahasa. Kung sabagay mga kaibigan, hindi naman agad magsisimula ang malaki kung hindi sa maliit. Kaya maigi nang umiwas sa mga ilegal na gawain dahil totoo ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi.